Noong early 2020 ay maraming mga bansa ang nag-lockdown dahil sa COVID-19. Araw-araw tungkol lang dito ang laman ng mga balita na kung ano bang dapat gawin, kung may gamot na ba dito, paano ito nagsimula at kung paano ito masusolusyonan. Halos lahat ng bansa ay apektado nito na itinuturing na pandemya sa modernong panahon. Ang nagdulot lalo ng takot sa mga tao ay araw-araw nadadagdagan yung mga taong nahahawa sa sakit na to at araw-araw din nadadagdagan yung mga namamatay. At dahil hindi rin makalabas yung mga tao, dala na rin siguro ng kalungkutan at sobrang pag-iisip, may iilang mga tao ang nagkasakit sa pag-iisip. Ang karaniwan na dito ay paranoid schizophrenia. Ito yung uri ng sakit na nawawala sa realidad ng isang tao at nagkakaroon ng matinding hallucinations na siyang pinagmulan ng isa sa mga kalunos-lunos na krimeng nangyari sa kasaysayan ng United Kingdom, na kung saan matututunan natin sa video na to na wag basta magtiwala sa mga taong tinuturing nating kaibigan, lalo na kung kailan pa lang natin nakilala. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solved and solved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong umaga ng Biyernes, June 11, 2021, sa isang lugar sa London na tinatawag na Wembley. May isang lalaki dito na ang pangalan ay David Klein. Nag-aasikaso na siya sa pagpasok sa trabaho, gaya ng palagian niyang ginagawa tuwing umaga. Pero dahan-dahan lang siya sa pagkilos niya, dahil hanggat maaari ay ayaw niya makagawa ng kahit anong ingay, dahil baka magising yung kasama niya sa bahay na 67 years old na si Deborah Chong. Si David ay matagal nang nakatira sa bahay ni Deborah, pero hindi siya pinagbabayad nito ng kahit magkano. Nagkakilala silang dalawa sa simbahan. At nung nalaman ni Deborah na itong si David ay kani-kanino lang nakikitulog at nakikituloy at wala rin itong ibang kamag-anak na pwedeng tirhan, ay inalok ito ni Deborah na tumira na sa bahay niya. Hindi niya kailangan magbayad dito, at least dito, welcome na welcome siya at may makakasama pa, si Deborah. Hindi makapaniwala si David sa kabaitan ng tao na to, at makalipas lang ilang araw ay dito na umuwi si David. At dito ay palagi na silang sabay kumakain at lagi nagkikwentuhan. At dito nalaman ni David na hindi pala siya yung unang taong pinatira ni Deborah dun sa bahay. Nung namatay kasi yung asawa ni Deborah ay nakapag-iwan ito ng malaking halaga sa kanya. At ang naramdaman ni Deborah noong mga panahon na yon ay parang responsibilidad niya na gamitin yung mga pera na to para tumulong naman sa mga taong nangangailangan. Ang sabi pa niya ay ginagawa niya rin to dahil utos ito ng Diyos. Ang napansin din ito ni David kay Deborah ay gustong gusto din ito na may mga taong bumibisita sa kanya. Siguro dahil mag-isa na lang ito sa buhay at nalulungkot siya, o kaya naman masiyahin lang o palakaibigan lang talaga itong tao. Pero ano't ano pa man ay malaki yung pasasalamat niya dito dahil tinutulungan siya nito hanggang sa nagkaroon na siya ng trabaho. At hanggang isang araw, napansin ni David ay may pagbabago sa ugali at kinikilos ni Deborah. Nagsimula ito noong early 2020. Ito yung mga panahong nagsisimula na mag-lockdown ng iba't ibang bansa dahil sa breakout ng COVID-19. Kagaya ng ibang tao, si Deborah ay alalang-alala na kung ano na ba mangyayari sa buhay ng tao, hanggang kailan yung lockdown, kung may gamot na ba dito, anong dapat gawin, matatapos pa ba yung pandemic, at kung ano kaya mangyayari sa mga susunod na buwan at sa mga susunod na taon. Kaya't ang ginawa ni Deborah ay palagi siyang nanonood sa YouTube ng mga balita. Buong araw niya to ginagawa, araw-araw na nasa harap siya ng computer at cellphone niya. Mapakumakain man siya, pagkagising, bago matulog, talagang tutok na tutok si Deborah tungkol sa mga bagay na pwedeng mangyari at anong dapat gawin. Pero imbis na makatulong ito sa kanya ay lalo lang ito nagpalala sa pag-iisip niya. Siguro dahil na rin sa lagi siyang nanonood ay naghalo-halo na sa kanya yung mga impormasyon. Lalo pat araw-araw binabalita ko ilan na yung namatay, ilan na yung nahawa, at nasa edad pa ni Deborah ang pinakadelikadong mahawaan ito. Lagi na siyang stress na stress at laging balisang balisa, mga bagay na napansin naman ni David. Nag-aalala din siya dahil nakakaapekto na ito sa pamumuhay ni Deborah. Isang taon bago pumutok yung balita tungkol sa COVID-19 bago yung lockdown, si Deborah ay na-diagnose ng paranoid schizophrenia dahil nag-hallucinate na si Deborah at nawawala na yung pag-iisip niya sa realidad. Naggagamot naman siya kaya lumipas lang ilang linggo at ilang buwan ay naging maayos na ulit yung pag-iisip niya
at namumuhay na ulit siya ng normal. Kapag inaatake naman siya ng sakit na to, ay hindi na malala gaya ng dati. Ang kaso nga lang nung nag-pandemic nga, nag-lockdown, at palaging nanonood si Deborah sa mga balita patungkol dito, ay unti-unting bumalik at lumala yung sintomas ng sakit niya. Nag-hallucinate na rin siya at nagdedelusyon ng napakahabang oras tungkol sa mga bagay na hindi naman nangyayari at hindi totoo. May isang beses pa nga na pangyayari nung pag-uwi ni David galing sa trabaho niya. Nakita niya si Deborah nakaupo sa kusina at nagsusulat ito ng napakaraming sulat. At nung tinanong niya to kung para saan yun, ang sabi ni Deborah ay mga sulat niya daw yun sa mga news anchor o sa mga nagbabalita, sa mga content creator, pati kay Prince Charles, dahil nakikipag-usap yung mga to sa kanya sa YouTube. Ang paniniwala ni Deborah, yung mga taong napapanood niya sa YouTube ay sa kanya mismo o siya mismo yung kinakausap. At yung mga sulat na ginagawa niya ay sagot niya sa mga to. Ang sabi pa ni Deborah ay nagtutulungan daw sila para mapabuti yung pamumuhay ng mga tao sa buong mundo. At lumipas pa ang ilang buwan ay lumala na ito ng lumala, kung minsan ay hindi na nakababalik si Deborah sa realidad. At hanggang nung May 2021, dahil sa lala ng mga sintomas na to, ay napilitan na yung mga doktor na pilitin siyang maturukan ng gamot na antipsychotic medication. Pero yung gamot na to at yung mga bagong gamot na ibinigay sa kanya ay may mga malalading side effects. Isa na dito yung magiging mahina siya kumain at magiging mahirap din ang pagtulog. At yung dalawang pinagsabay na side effect na to ay talaga naman nagpapayat kay Deborah at ang pakiramdam niya ay palagi siyang pagod halos buong araw. May mga punto pa na kailangan na siyang alalayan ni David kapag lalabas siya o kaya naman pupunta sila sa simbahan. Kay David, wala namang problema yung mga bagay na to kumpara sa mga tulong na ginawa at ginagawa ni Deborah para sa kanya. Pero syempre nag-aalala siya dahil may trabaho siya. Tuwing pumapasok siya ay naiiwan si Deborah mag-isa dun sa bahay. Nananalangin na lang siya na sana hindi ito atakihin ng sakit niya o kaya naman ay lumabas. Kaya naman kinausap niya si Deborah na mag-hire ito na makakatulong niya dun sa bahay. Dahil may mga kumpanya naman na pwede niyang tawagan para sa mga oras na wala si David dun sa bahay ay meron itong makakasama at makakatulong. Kinalaunan ay napilit ni David si Deborah na gawin to, kaya tumawag sila sa mga kumpanya sa lugar nila. Kaso nga lang natatagalan yung mga to magpadala ng caretaker para kay Deborah dahil sobrang daming restrictions dahil sa lockdown. At nung umaga na nga ng Biyernes, June 11, 2021, nung nag-aasikaso na si David ng mga gamit niya pang trabaho, at dahan-dahan nga siya sa pagkilos dahil ayaw niya magising si Deborah dahil hirap nga to sa pagtulog. At bago siya umalis ng bahay ay nanalangin muna siya na sana hindi atakihin si Deborah nung sakit nito o kaya naman ay lumabas ito na mag-isa. Pagkatapos siya manalangin ay umalis na siya at pumasok sa trabaho. At makalipas ng ilang oras matapos yung trabaho niya ay umuwi na siya. Pagpasok niya dun sa bahay, hindi niya nakita si Deborah sa kusina gaya ng dati. Naisip niya siguro tulog pa to kaya nag-asikaso na siya ng pagkain. Tinawag niya to ng isang beses ng mahina para malaman kung gising ba to. Pero nung hindi ito sumagot at hindi ito bumaba, naisip niya ay tulog nga ito. Kaya naman nagpatuloy lang siya sa pag-aasikaso ng pagkain. Matapos siya magluto, yun na yung oras ng pag-inom ni Deborah ng gamot. Kaya't ang ginawa ni David ay tinawagan niya to sa cellphone niya. Nag-ring naman yung cellphone ni Deborah sa second floor. Makalipas ang ilang segundo nung hindi ito sumasagot ay pinatay niya na yung tawag at umakyat na siya sa second floor sa kwarto ni Deborah para katukin to. Makalipas ang ilang katok nung hindi ito sumasagot ay binuksan niya na yung pinto. Nakita niyang wala pala dito si Deborah. Pero nakita niya yung cellphone at salamin nito na nandun sa kwarto. Dalawang bagay na dinadala ni Deborah tuwing umaalis siya saan man siya magpunta. Kaya naman nag-ikot siya dun sa bahay. Nung hindi niya to makita ay tinawagan niya yung mga kakilala nila at mga kasama nila sa simbahan. Pero isa lang dito ang nakausap ni Deborah nung araw na yon. Ang sabi nito nung nakausap niya daw si Deborah, ang sinasabi ni Deborah ay tungkol sa mga demonyo at spirito. Bagay na hindi rin naman nakatulong kung saan nagpunta itong si Deborah. Kaya naman tumawag na siya ng emergency line dun sa London. Makalipas ang ilang minuto ay nagdatingan na kagad yung mga pulis. At dito pinaliwanag ni David na nawawala yung kasama niya sa bahay na si Deborah, 67 years old, at naggagamot ito sa sakit niya sa pag-iisip kaya siya nag-aalala. Kaya't ang ginawa ng mga pulis ay nireview nila lahat ng CCTV nandun sa street nila Deborah at David para makita nila kung saan ito nagpunta o saan ito dumaan. Dito ay nakita nila si David at si Deborah noong June 9 na naglalakad palabas ng bahay ni Deborah. Makalipas ang ilang oras ay umuwi rin si Deborah, pumasok siya dun sa bahay niya, sinara niya yung pinto, at mula nun ay hindi na ulit nakita si Deborah lumabas ng bahay. Ang ibig sabihin lang nito ay nasa loob pa ng bahay si Deborah, kailangan lang nilang hanapin kung nasan siya.
Kaya naman pumasok dito yung napakaraming pulis para hanapin kung saan ito napunta mula sa attic at pinakabubong ng bahay hanggang sa basement, cabinet, likod ng pintuan, maging sa loob pa ng dingding ay hindi talaga nila makita si Deborah. Sinubukan ulit nilang i-review yung CCTV kung meron ba silang hindi nakita. Pero mula nung pumasok si Deborah dun sa bahay, ay isa lang yung pumasok dito at lumabas. Yun yung isang kaibigan nila sa simbahan na bumisita kay Deborah, pero si Deborah daw ang pinag-uusapan ni demonyo, espiritu, na parang inaatake na naman ito ng sakit niya, kaya naman umalis na siya. At umabot pa sa halos isang buwan bago nila nalaman kung saan ba napunta si Deborah at kung ano yung kalunos-lunos na sinapit nito. Bago natin pag-usapan kung ano nangyari kay Deborah ay dapat muna nating malaman kung ano ba yung pinagmulan nito. Nagsimula tong lahat noong August 2020, 10 buwan bago mawala si Deborah. Nung buwan na to nakilala ni Deborah yung 36 years old na si Gemma Mitchell. Nagkakilala sila sa isang prayer group at nagkapalagayan kaagad sila ng loob dahil pareha silang relihiyoso. Mula nun ay palagi silang sabay nagsisimba, pumupunta sa prayer meeting, naging matalik sila magkaibigan sa kabila ng 30 taon yung pagitan ng edad nila. Nagkikwento rin si Deborah kay Gemma tungkol sa mental health niya, na umiinom siya ng gamot, nagpapacheck up siya at nag-hallucinate siya nang hindi niya man lang namamalayan. Kaya naman si Gemma ay palaging kinakamusta si Deborah. Pinupuntahan niya sa bahay to, nagdadala ng pagkain, nakikipagkwentuhan, at hanggang sa pagkikwentuhan nila ay nabanggit ni Gemma yung problema niya naman sa pera. Dahil si Gemma ay kasama niya yung nanay niya sa bahay niya at yung inipo nila mag-ina na 230,000 pounds o mahigit 16 million pesos dito sa Pilipinas ay pinlano nilang mag-ina na pagandahin at palakihin yung bahay nila. Kaya naman naghanap sila ng mga kumpanya na pwedeng gumawa nito at nung nakahanap sila ng 2 kontraktor at nung nakapagbayad na nga sila dito ng mahigit 200,000 pounds ay tinakbuhan sila nito. Kaya naman kinasuhan niya yung 2 kontraktor na to at naghanap pa sila ulit ng bagong kumpanya o kontraktor na gagawa ng bahay nila habang gumugulong pa yung kaso dun sa unang 2 kontraktor. At nakahanap nga si Gemma ng gagawa ng bahay at nagsimula na nga ito sa renovation. Kaso nga lang kinalauna nalaman ni Gemma na hindi niya na pala mababawi yung perang nakuha sa kanya nung 2 unang scammer na kontraktor. At nung nalaman nito ng bagong kumpanya na gumagawa na dun sa bahay nila na hindi sila mababayaran ng buo, nung parehong araw na yon ay umalis din sila at hindi pinagpatuloy yung paggawa sa bahay nila Gemma. Iniwan yung bahay nilang butas yung bubong at iniwan ding nakadisassemble yung heater ng bahay. Dahil hindi naman kaya gawin ni Gemma at nung nanay niya yung bubong, mula nun ay nagtitiisa sila matulog dun sa bahay ng napakalamig, walang heater, tas butas pa yung bubong. Nung narinig ito ni Deborah ay awang-awa siya sa kaibigan niya na hindi niya man lang nalalaman na ganito pala yung sitwasyon nito. Kaya naman pinangakuan niya to si Gemma na bibigyan niya to ng 200,000 pounds para ipagpatuloy yung pagpapagawa ng bahay nila. Hindi makapaniwala si Gemma sa sinabi na to ng kaibigan niya, pero sabi ni Deborah ay seryoso daw siya. At nung binalita ito ni Gemma sa nanay niya ay halos maiyak sila sa tuwa. Kaya naman ng mga sumunod na araw ay araw-araw nag-uusap si Gemma at si Deborah tungkol sa pagpapagawa dun sa bahay, ano kayang kulay ang kukunin nila, ano kayang bubong, anong materyales, sinong kumpanya. Makikita dun sa text messages nila na talagang excited silang dalawa dun sa plano. Ang tanging kondisyon lang ni Deborah kay Gemma tungkol dito sa ibibigay niyang 200,000 pounds ay magpagawa sila ng 1 kwarto sa bahay nito na gagamitin nila sa Diyos. Sabi ni Gemma ay walang problema kahit paggamitin nila yon araw-araw na prayer room. Kaya naman nagkasundo rin sila kaagad tungkol dito. Ang kaso nga lang kung gaano kabilis silang naging close sa isa't isa ay nasira din to kaagad nung May 2021. Ito yung buwan na pinilit ng ospital na turukan si Deborah ng gamot sa paranoid schizophrenia. Ito ay 1 buwan bago ma-report na nawawala si Deborah. So matapos ma-injectionan si Deborah nung sinasabing gamot na to sa sakit niya, bigla ding nagbago yung pakikitungo niya kay Gemma. Hindi niya na to tinitext at bihira niya na rin to replyan. At kung magte-text man si Deborah dito, ang mga sinasabi lang nito ay mga pangit na ugali ni Gemma, gaya ng pagiging maingay, makalat. So si Gemma hindi niya alam kung bakit nagbago yung ugali ni Deborah. Kaya naman tinatanong niya to kung ano nangyari, kung okay lang ba siya. Pero hindi naman siya nito nire-replyan. Alam din ni Gemma na may problema sa pag-iisip si Deborah minsan, kaya sa kabila ng mga sinasabi sa kanya nitong masasama, ay hindi niya to sinasabayan at iniintindi niya. At syempre, hindi maiwasang mabanggit ni Gemma yung tungkol dun sa renovation, na may mga kumpanya nang pumupunta dun sa bahay nila, chinecheck ito kung anong materyales pinakamaganda. Ang sagot naman ni Deborah ay wag na natin itong pag-usapan, wag mo na itong banggitin sa akin dahil nai-stress ako dito, basta't wag mo na lang itong babanggitin sa akin.
At may isang araw pa na tumawag si Deborah kay Gemma nang walang pasabi. At ang sabi ni Deborah sa kanya ay hindi ko naggagastusan yung bahay nyo. Kayo na ang bahala dyan at hindi na ako tutulong. Nung narinig ito ni Gemma galing kay Deborah, kung gaano siya kasaya nung sinabi ni Deborah magbibigay siya ng pera, ay doble yung sakit nito nung sinabi ni Deborah hindi na daw siya tutulong. Dahil syempre nabigyan silang pag-asa mag-ina na sa kabila ng mga nangyari sa buhay nila na scam sila ng mahigit 200,000 pounds, ay meron siyang kaibigang handang tumulong at biglang sasabihin na lang nito na hindi na daw siya tutulong. Kaya naman pinakikiusapan niya si Deborah na pag-isipan to uli dahil nakapag-down na sila sa ibang kumpanya at kung ika-cancel nila yung proyekto ay hindi na nila to mababawi. Pero sa kabila ng paulit-ulit ng pakikiusap ni Gemma, pero si Deborah mukhang hindi na talaga magbabago yung isip. Dinagdag pa nga ni Deborah na ibenta nyo na lang yung bahay nyo mag-ina. Pagkatapos ay magsimula ulit kayo ng bagong buhay at nakikiusap ako sa inyo wag mo kung tatawagan hanggat hindi nyo pa nabibenta yung bahay. Pagkatapos ito ay pinatay na ni Deborah yung tawag. Hindi na alam ni Gemma yung gagawin niya. Dahil ayaw naman nilang ibenta yung bahay dahil dun siya lumaki, galing pa to sa magulang nila at halos parte na yon ng buong buhay niya. Sa kabilang banda naman, alam niya sa sarili niya na hindi niya rin mapapagawa yung bahay dahil wala na nga silang pera mag-ina. Kaya noong mga panahon na to ay hindi na talaga alam ni Gemma kung anong gagawin niya. Isa lang ang naiisip niyang paraan. Yun na yung pumunta sa bahay ni Deborah, kausapin to, makiusap na baka sakaling magkaroon siya ng tsansa na baguhin yung isip nito. At nung umaga nung June 11, 2021 na nga, ito na yung araw na nawala si Deborah. Pumunta si Gemma sa bahay nito, nag-doorbell siya, kumatok. Ito yung mga oras na nakaalis na si David dun sa bahay para pumasok sa trabaho. Makalipas ang ilang minuto ay binuksan na ni Deborah yung pintuan at nakita niya dito si Gemma. Kaya tinanong niya to, anong meron, ba't ka nandito? Ang sabi ni Gemma, baka pwede mo akong papasukin at pag-usapan natin sa huling pagkakataon yung tungkol sa renovation ng bahay namin. Si Deborah, ayaw niya na talaga itong pag-usapan. Pero siguro dahil sinabi na ni Gemma na huli na to, ay pinagbigyan niya to at pinapasok niya sa loob. At nung nasa sala na sila ay nagsimula na sila magkamustahan at magkwentuhan. At nung nagkaroon ng pagkakataon si Gemma banggitin yung sa renovation, ay binanggit niya kung paano ito makakatulong sa kanilang mag-ina at mga kaparaanan para mas mapatipid yung gastos dun sa bahay. At habang binabanggit niya yung mga bagay na to, ay pinahinto siya magsalita ni Deborah. Sabay nagsalita itong desidido na talaga ako at hindi ko babayaran yung pagpapagawa ng bahay nyo. Pagkatapos ito, makalipas ang halos isang oras, si Gemma ay lumabas ng bahay na yon nakasama si Deborah at ang katotohanan ay nakuhanan pa nga ito ng CCTV. Sa CCTV footage na yon ay makikita si Gemma naglalakad kasama si Deborah pero hindi ito napansin ng mga pulis dahil sa video na yon ay hindi kita si Deborah. Parang si Gemma lang talaga yung naglalakad dito mag-isa. Pero nung tinignan maigi ng mga pulis ay may daladalang maleta si Gemma at sa loob ng maleta na yon ay nandoon si Deborah. Ayon sa mga eksperto at mga investigador na humawak nitong kaso, ito yung tingin nilang nangyari. Noong May 2021, isang buwan bago siya mawala, ito yung buwan na pinilit ng mga doktor na maturukan si Deborah ng antipsychotic medicine para nga ito dun sa sakit niya na paranoid schizophrenia. At pagkatapos maituro kay Deborah yung gamot na yon, ay nagsimulang umayos ulit yung pag-iisip ni Deborah. Dito ay hindi na siya nakakalimot, hindi na siya nag-hallucinate, talagang bumalik na yung linis ng pag-iisip ni Deborah. At doon niya rin na-realize na yung pagtulong kay Gemma sa pagpapagawa ng bahay nito na 200,000 pounds ay isang malaki at maling desisyon para sa taong wala pang isang taon niyang kakilala ni hindi niya nga alam kung ano bang tunay na ugali nito kaya't inatras niya yung pagtulong. At balikan na nga natin yung pagkakataon na si Deborah at si Gemma ay nag-uusap dun sa sala ng bahay. At nung nagsasalita na nga si Gemma kung paano ito makakatulong sa amin, paano tayo makakatipid, at nung pinutol ni Deborah yung pagsasalita nito ni Gemma, at sinabi niyang hindi na talaga ako tutulong at final na yung desisyon ko. Ang ginawa ni Gemma ay kumuha siya ng matigas na bagay o may madala siyang matigas na bagay at ipinalo niya ito sa ulo ni Deborah. At paniguradong bumagsak ito si Deborah, nawalan ito ng malay. Ang ginawa ni Gemma ay nilagay niya yung katawan nito sa loob ng maleta pero dahil hindi ito kasya, ang ginawa niya ay pinutol niya yung ulo nito para magkasya sa loob ng maleta. Pagkatapos ito ay nilinis niya yung mga dugo at umalis na siya sa bahay nito, dala-dala yung maleta pauwi sa kanila. At yung maleta na yon ay iniwan ni Gemma sa likod ng bahay nila ng 2 linggo. At makalipas yung 2 linggo na to, ay biniyahin ni Gemma yung maleta at itinapon niya yung bulok na katawan ni Deborah pati yung ulo nito sa Bennett Road sa Devon na 320 kilometers ang layo mula sa bahay ni Deborah.
At yung katawan nito na walang ulo ay nakita ng mga namamasyal dun sa lugar. At kinabukasan ay nakita rin yung ulo nito 10 metro ang layo mula dun sa katawan. At dito na nga napagdugtong-dugtong ng mga pulis kung ano ba talaga nangyari. At hanggang nung July 6, 2021 ay inaresto na nga nila si Gemma at nasintensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong with the possibility of parole after 34 years. At nung chinek ng mga pulis yung bahay ni Deborah, ay nakakita pa sila dito ng peking will o yung sulat ni Deborah kung kanino iiwanan yung kayamanan niya pag namatay siya. Ang nakalagay dito ay iiwan lahat ng kayamanan niya kay Gemma. Bagay na paniguradong dala-dala ni Gemma nung pumunta siya sa bahay ni Deborah na kung hindi man ito pumayag sa pakiusap niya ay papatayin niya to. Papalitan yung dokumento niya tungkol sa maiiwan niyang pera at itatapon kung saan yung katawan nito. Mga bagay na patotoong planado na talaga to ni Gemma. Pero sa kabila ng matitibay na ebidensya na to, hanggang ngayon ay tinatanggi pa rin ni Gemma na siya ang pumatay kay Deborah. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi niyo sa kwento na to. Thank you for watching guys at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.